Ayan. Isang magandang araw, isang magandang tanghali, isang magandang gabi sa ating lahat. Ayan. Anong nangyari po na? Ano nang nangyari? Nagkakaiyakan na po. Iyak na si Kuya Andy sa kanyang live kahapon o kagabi. Ito ay patungkol sa si Nanay Melda ay nabas. Yun. Bakit na ba si Nanay Melda? Yun po ang topic natin. And patungkol po sa Franjoy. Yan. Hindi pa nga naikakasa, hindi pa talagang nasusubaybayan kung meron man ba Franjoy o wala, pero may rami nang nag-iingay. At ang masaklap po nito guys, ano po, gamit na gamit yung Franjoy. Ang dami nang nag-reels. So maraming mga issue at ginagamit po yung picture ng Franjoy ng ibang mga nandyan na nagsusupport, nagsumisigaw para sa Franjoy. Pinupost yung Franjoy. Ginagamit yung picture ng Franjoy, nilalagyan ng mga hindi kaya-ayaw, hindi healthy. Yan, hirapan tayo magsalita, no? Hindi healthy na caption para ibato o magparinig sa mga sponsor. Ay, hindi pa nga po. Ika ngayon nasusubaybayan ang kwento kung may Franjoy ba talaga o wala, ano ba ang dahilan. Ibig ko sabihin, official ba talaga? Yun. Paano nga po may tutuloyan kung sa ngayon pa lang po ay may mga issue na, at dito nga si Kuya Andy sa kanyang live ay naiyak na kahapon. Pero ako may paririnig na video clip na walang galang po muna kay Kuya Andy. Ano po, ako gagamit po ng video clip mo. Wag mo akong aayos na kay Kuya Andy, ha? Lablab tayo. Ano po, kung saan tayo abutin ng video clip na to, ng video na ni Kuya Andy sa ating pagpaparinig. Pero hindi naman po lahat iparirinig natin. Ang kabuuan video po ay matutunghayan nyo sa live mismo ni Kuya Andy. At doon po naging topic nga po si Nanay Melda, na si Nanay Melda po ay nabas. Bakit nabas si Nanay Melda? Yun natin pag-usapan. Ayan, pakiclick ng thumbs up guys. Iwasan po muna ang mangbas. At nakaka-stress na po ang mangbas. Kung sa part ko po ay okay lang yan, kung ako ang ibabas, pero iwasan po ibas. Huwag ibabas si Kuya Andy, si Nanay Melda, kung sino pa man, ang kalingap, wag naman po ibabas. Ano po? Ayan, likha ni Kuya Andy. Eto na, mawalang galang kay Kuya Andy. Guys, ang kabuuan video. Ang kabuuan na video kay Kuya Andy, yung mapapanood sa kanyang live. Tuloy muna tayo. Meron? Balik tayo mga kababayan. Okay. May pailanilan po. Kahapon. Kanina. Kagabi. Binabas si Nanay Melda. Bakit? Binabas. Yan bakit po? Dahil merong nag-live. Na pumasok si Nanay Melda. Na ipinopost ang Danjoy. So mayroon daw nag-live at doon ay pumasok si Nanay Melda. So yung live na yon ay yung nag-live na yon ay pinupush yung Danjoy sa pangalanan na po natin para wala nang palaisipan pa. Ang nag-live po ay si Bobby TV at doon po nag-comment si Nanay Melda. Yan, para po hindi na magkatanungan-tanungan sino ba yung nag-live. Ano po, ang nag-live po ay si Bobby TV at doon po nag-comment si Nanay Melda at katunayan, that time, after, ayan, nahirapan ako magsalita, singaw. After ng live ni Bobby TV, agad pong may report sa akin, ilan ang nag-report? 4, binagsak po agad ang screenshot ng comment ni Nanay Melda, pero hindi ko po agad yun nireaksyonan. Kasi ayoko nang uuwi sa pangbabas or kung ano pa mga issue. Ano po, tuloy muna tayo, wait. Ang Franjoy. Wala na po bang karapatan? Ito po, lilinawin ko ha. Sana unawain po ninyo. Okay. Magulang din po kayo. Guys, wala mang babas po, ako po nagbibigay lang ng aking opinion. Wala pong mababas, wag pong ibabas. Ano po, tuloy. Kayo po ay magulang. Wala po bang karapatan si Nanay Melda magsalita? So sa madaling salita, teka, si Nanay Melda ba talaga yung nag-comment doon? Sa live ni Bobby TV? Si Nanay Melda ba? Pakinggan po natin. Bakit po ninyo binabas si Nanay Melda? Binabas daw. Itong matanda na stress na naman at nagkakadang-iyak na. Hindi po ninyo alam kasi ang nangyari nung mga nagdaang lating. Naku. Hindi po ninyo alam. So ibig sabihin, kung hindi natin alam ba natin? So ibig sabihin ngayon nagkakadaiyak si Nanay Melda na stress na, so hindi ba natin alam yung mga nagdaang love team? So alam natin yun siguro. Alam nyo yun, yung Danjoy. So ibig sabihin doon ay nakaranas na ng ka-stressan. Maaaring mangyari. Kahit naman mga viewers nakaranas ng ka-stressan. Tuloy. Ako po alam ko. Nagkandang iiyak ang inyong lingkod at di kaya sa nangyari kay Nanay Melda. Hindi lang ninyo alam, mga kababayan. Sana mo unawaan nyo. Ito po unawaan nyo mabuti ang sasabihin ko. Ito po may basbas. Hindi ko po ito sasabihin kung walang basbas sa akin. Mga kababayan. Hindi po ba kayo naaawa sa matanda? Nabas si Nanay Melda.
Nanay Imelda kay Joy Diwata sa mag-anak Oh? na dapat nga tayo magpasalamat. Kasi guys, nabas daw si Nanay Melda. Bakit daw ayaw pumayag ni Nanay Melda? Bakit daw, kumbaga parang kumukontra si Nanay Melda? So nababas, ano ba naman daw yan? Bakit naman daw ganun? So naghalo-halo na yung pababas ko. So doon, medyo na ano na naman, stress si Nanay Melda. So pinupunta po ni Kuya Andy dito, wala bang karapatan si Nanay Melda na magsalita kung ano yung gusto sabihin. So after po nito, tayo magbibigay ng ating opinion. Ano po? Wait lang po muna. At may natulong na mga sponsor. Oh, Tapos pati mga sponsor ay inyong sisiraan. oh yes. Ganyan po ba ang pagsuporta ninyo? Yung ibang sponsor po, mga major sponsor, pinariringgan ng iba ng mga wakwak daw, wakwak, takbo, dyan ang mga wakwak, ahas. So, hindi lang po si Nanay Melda ang binabas dito, maging ang ibang mga major sponsor ni Joy, yung dati pa sa Dan Joy, walang galang nababanggit, pinariringgan. So, hindi lang si Nanay Melda, pati si Kuya Andy, binabas din. Dahil sinasabi na parang sila yung nagsusulsol, inuutusan sila Nanay Melda na huwag kang makipag-love team sa kay Fran, parang gano'n, ano pa, wait, mamaya tayo magbibigay muna. Pini-play stop ko lang, guys, para hindi naman ganun same original yung ating paggamit. Yan po may tapat na pagsuporta o pagmamahal. Totoo po mga kababayan. Oh. Huwag po kayong magagalit sa akin. Ito po ay sinasabi ko sa inyo dahil may paspas ito sa akin. No? Hindi ko po ito sana sasabihin kaso nagsalita na po at gustong magsalita. Nagsalita na. So doon nag-comment kay Bobby. Ano yung comment po, guys? Ang nakalagay po doon sa comment, shout out po, Kuya Bobby. Kung maaari po sana huwag mo nang i-love team si Joy. Yun po yung comment ni Nanay Melda. So ang sabi dito ni Kuya Andy, nagsalita na at wait. Gusto na magsalita. Huwag po kayong magagalit sa akin. Okay. Ito po ay sinasabi ko sa inyo dahil may paspas ito sa akin. Hindi ko po ito sana sasabihin kaso nagsalita na po at gustong magsalita. So nagsalita na at gusto magsalita. So nang ano po yun? Pero nagsalita na nga doon kay Bobby TV sa live. So ano ba? Yung gusto sabihin na ayaw niya mo muna ipalove team. Pero yun nga, i-respect at igagalang muna natin po. Ano po? I-respect. Mamaya, magbibigay tayo. Parinig muna natin to. Sa akin na po pinapadaan. Ha? At wala akong sasabihin dito. So, ibig sabihin sa iyo pinapadaan na ayaw talaga ni Nanay Melda. Wait. Walang labis, walang kulang po ang aking sasabihin po sa inyo mga kababayan. Okay. Patungkol po ito doon sa mga nambabas ngayon kay Nanay Melda. Kahapon, kagabi at ngayong umaga. Oo. Kung talagang kayo ay nagmamahal o sinusuportahan nyo, nasa puso ang inyong pagmamahal kay Nanay Imelda kay Joy Diwata, bakit nyo binapas? Wala po bang karapatan magsalita ang magulang? Dahil lang po ba sa pagpasok doon sa live ng may nakalive mo sa araw? Yun nga po, naka-live si Bobby, doon pumasok si Nanay Melda. Pero dito sa live ni Kuya Andy na to, ay pinatotohanan po na talagang si Nanay Melda po iyon. Ang sabi nga po, shout out Kuya Bobby, kung maaari sana wag mo nang i-love team si Joy. Yun, o tuloy. Nag-comment po, nag-comment daw si Nanay Imelda ng mga fake account na pinakakalat ninyo. Ngayon, may nag-comment nga doon, ang ano po kasi doon ay pinalalabas na yun daw ay fake account. So doon nagkaroon ng bashing. So dapat ang ginawa ng host, ang ginawa sana doon ni Bobby TV. Teka muna. I-legit check natin kung si Nanay Melda ba to or fake account ito. Siguro naman kahit paano alam ni Bobby kung yun ay kay Nanay Melda talaga dahil before pa ay nagko-comment sa kanya, tumatambay si Nanay Melda during live ni Bobby nung meron pang panahon, nung panahon na meron pang dating love team. So dapat ang ginawa doon is ito ay ni-legit check muna. Fake ito, walang subscriber. Pag sinabing ganun, di alam na, fake talaga. Pero alam ni Bobby naman kung yan ay legit or fake, no? And then doon sana, dapat binigyan ng attention, pinansin, pinahalagahan muna yung chat na yon, yung text na yon. And doon ay sinabi na, teka muna, wag na muna po tayo maingay, ano po, dahil meron po comment si Nanay Melda dito. So, ang nangyari po doon, parang sa aking nasasabi lang dito, na sinasabi fake account, pero doon may nababas si Nanay Melda. Tuloy muna. Wala po bang karapatan? Magulang po kayo. Anak ni Nanay Imelda si Joy Diwata. Unawain po ninyo ang magulang. Nai-stress na po si Nanay Imelda. Hindi po ay naawa. Kasi hindi nyo alam Ito mga nagdownload team hindi ninyo alam kung anong mangyari kay Nanay Imelda. So sa madaling salita ay ayaw talaga ni Nanay Melda na ipalove team si Joy muna. Yun nga po yung comment. And meron din po nagsalita nag-ano sa akin na yun nga daw po may comment nga si Nanay Melda doon. Pero legit po, yun sinabi na po ni Kuya Ander rito. Medyo mahaba lang talaga yung video, yung live ni Kuya Ander. So tingnan natin kung mahahagip natin yun, kung makukuha dito sa pagpaparinig natin. Ano po? Napansin niyo doon sa huli kong vlog noon? Lubog ang mata ni Nanay Imelda, namayat bigla. Oo. Problemado. Hindi niyo alam kung anong naging dahilan Hindi po niyo alam. Kami alam namin mag-asawa, alam namin ni Marta. So may mga pinagdadaanan. Ano nangyayari? Ako nag-aalalay kami mag-asawa. Inaalalay namin si Nanay Imelda. Na-stress si Nanay. Kami sa buhay. Hindi niyo naiintindihan So sa madaling salita dito, sa pahirin ni Kuya Ander, dito talagang sobra yung kaistresan na dinadanas na ni Nanay Melda. At nandiyan nga sila na umaalalay.
So kaya siguro nagko-comment kasi Nanay Melda na wag na muna i-love team dahil nga sa medyo magulo din po, magulo din po. Yun no, medyo magulo rin po. Hindi pa nga po talaga na official na talagang masusubaybayan ang Prajoy ay marami na rin po ang ibang mga naggagamit ng reels at saka doon sa comment section nagkakaroon ng bashing o nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan kasi parang nahati na po, nagkaroon ng barrier, nagkaroon ng division, nahati na yung Joynatics. Yung iba ayaw nila ng love team, yung iba ayaw nila, gusto nila may love team Pranjoy. So doon nagkaroon na ng division, nahati-hati na. And yung mga gusto ng Pranjoy, galit sila sa mga ayaw ng love team. Parang mga ganun yung sistema. Ano po, tuloy? Basta lang kayo makapambas na hindi nyo naiintindihan. Magulang din po kayo. Unawain niyo po si Nanay Imelda. Wala po bang karapatan si Nanay Imelda masalita? Sige na po. So si Nanay Melda nga po yung nag-comment eh. Kaya doon po sa pailan nila na nambabas, about doon sa pag-comment daw na pangalan ni Nanay Imelda, wala po bang karapatan si Nanay Imelda na nag-comment doon sa isang nakalive? So sa madaling salita si Nanay Imelda po talaga. Yun. Shout out Kuya Bobby. Ako maaari wag na muna sana i-love team si Joy. Bilang isang ina, kung sa pakiramdam niya ay medyo makaka-stress para sa kanya dahil kita natin medyo marami na nag-aaway-away po. Bilang isang ina na nararamdaman niya maaaring mangyari, hindi sayaw niya ipalove team kung ito naman ay magdudulot ng ka-stressan ay hindi muna. So yun yung gusto mangyari ni Nanay Melda. Para sa akin, pwedeng oo. Depende po yan sa pag-uusap nila ni Kalinga Prab. Kung mag-uusap sila ni Kalinga Prab, sila ni si Joy, si Nanay Melda, si Kalinga Prab, siguro pakiramdaman muna para sa akin. Pero sa part ko naman po, malaking bagay para kay Joy na meron siyang love team. Ano po? At doon tuloy-tuloy ang pagsikat, tuloy-tuloy na namamayag pag ang kanyang karir. Malaking bagay po yan. Pero, malaki din ang chance na stress ang aabutin. No, hindi lang po ang mga ibang mga supporters, maging ang si Nanay Melda. Stress ang aabutin nito. Sabi nga ni Kuya Andy, nai-stress si Nanay Melda. Nai-stress. Ay, ngayon niya, ang dami ng nakakagulo po sa pagitan ng mga Joynatics na nagkaroon ng division. Yung iba gusto nila Pranjoy, yung iba ayaw nila ng Pranjoy. So, yung iba pinaparinggan nila, yung ibang mga baka Pranjoy, pinaparinggan nila yung mga ayaw sa Pranjoy. Medyo nakaka-stress din talaga. Ano po, siguro, kung si Nanay Melda man nakakapag-commit ng ganito, ay intindihin at unawain natin, dala ng ka-stressan. Pero, yan naman po yung maiaayos. Ano po kung sila magkakausap ni Kalinga Prab? Maiaayos naman yan. Pero, kung ipagpapatuloy, at stress nga ang abutin ni Nanay Melda, paano po kaya ang magiging sistema nito? Maganda nga sana kung may project para tuloy-tuloy. Pero kaya lang, ay kung marami na nagkakarabulan at gamit na gamit ang mga picture. Tapos may mga caption na malalaswa. Hindi healthy. Hindi magaganda yung caption. Ginagamit ng iba panlaban sa mga kalaban. Tuloy-tuloy mo na. Wala po bang karapatan si Nanay Imelda na nag-comment doon sa isang nakalive? Ang sasabihin ko po dito mga kababayan, ito yung may paspas. Nanay Melda. Sasabihin pa ninyo na inuutusan si Nanay Imelda. Walang nag-uutos kay Nanay Imelda. Kahit Yun nga po, may natatanggap din ako comment kagabi. Comment. Screenshot. Na di umano ay may nagsusulsol or nagchuchucho or dinidiktahan si Nanay Melda at sinasabi ay wag daw ipalove team si Joy. Pero yung screenshot na hawak ko, mawalang galang, alam mo kung sino. Dalawa kayo na nag-send sa akin. Alam mo kung sino. Alam niyo kung sino kayo, hindi ko na kayo papangalanan. Ano po? Yung screenshot na iyon, ini-analyze ko, wala po doon nakasaad. Walang rektahan na sinasabi na siya ay nagsulsol or hindi niya sinasabing inutusan ko si Nanay Melda na huwag ipalove team si Joy. Wala po. I-analyze niyo po yung screenshot na kumakalat. Wala po doon nakasaad na meron pag-uutos o sursol. Ano? Doon man na sinusursulan daw si Nanay Melda na huwag ipalove team si Joy kay Fran. Wala po. Ini-analyze ko po. Chinek ko mabuti. Dinoble check ko po yung screenshot. Wala pong pag-uutos na naganap. Nagkwento lang po yung isang sponsor. Ano po? sinong sponsor? Pinapalabas ninyo na may kumukontak kay Nanay Imelda? May inutusan? Wala kumukontak, walang wakwak, walang nagsusulsol. Kasi ang pinagugulo lang po ng ibang mga Joynatics na nag-aklas, sorry. Pinagugulo lang ng ibang Joynatics na ito yung nagsusupport na ngayon sa Pranjoy, pinupush yung Pranjoy. Binibigyan lang po ninyo ng masamang motibo. Pero sa mga pangyayaring ito, na kapag kayo ay nagpaparinig at nagpapakalat ng mga screenshot na di umano yung sponsor ay nagsusulsol kay Nanay Imelda, alam niyo po ba magiging, nito? Ang magiging dulot nito? Gulo. Wala po nagsusulsol. Parang ginugulo nyo lang po talaga. So, hindi po, kapag po ganyan na ginugulo at ginugulo,
mangyayari po talaga yan. Baka hindi po maipost talaga. Kaya nga, may comment si Kalinga Prab na nakakatamad na kasi gamit na gamit na yung mga reels. Agad na, ang dami nang nag-ingay, ang dami nang nagliligalig. Yung iba nga, ginagamit yung picture ni Fran and the Joy, may mga hindi maganda, hindi healthy na caption. Tapos doon magpaparay, takbo, yan na, wakwak, may ahas, takbo Fran, takbo Joy. O, yun na, doon nagkikreate ng bashing, doon magsalpukan na. Nandito po ako. Oo, Kasalanan sa mga Panginoon Diyos ang magsinungaling. totoo. Mga kababayan, Uh, tigilan niyo naman sana ang mga pananalita na mga walang katotohanan. Kasi nga po yung iba gumagawa ng kwento na doon man na daw may sponsor na sinusunod daw si Nanay Melda. Kung natatandaan niyo po no, yung nakaraan Dan Joy, si Nanay Melda na po nagsalita doon. Yun, sabi niya, wag na munang i-love team. And then, nung nakalive nga si Bobby TV, nung nakaraang gabi, pinupush ni Bobby TV yung Fran Joy, nag-comment na si Nanay Melda. Si Nanay Melda po talaga yun. Kaya lang nabas po. And may rin nag-reaction ako ng iba, nabas. Pero sabi ko nga po, siguro wag ibas. Magbigay ng magandang opinion, siguro, kasi nga po medyo magulo, marami mga away-awayan. Siguro ang dapat ang sinabi natin na, siguro sa panahon ito nakakapag-comment si Nanay Melda, baka hindi pa masyado naka-move sa mga nangyayari. Kasi na-stress siya noon before, parang may phobia na. So sana iintindihin, unawain po natin. Kung kayo talaga ay nagmamahal sa pamilya nila ni Imelda Joy Diwata, huwag kayong magawa-gawa ng kwento. Kaya lang iba, nagsisinungaling. Diba? Pinalalabas na masama yung sponsor. Hindi ko nabibigkasin kung sino itong sponsor na to. Sinasabi yung sponsor na yun, ginagapang daw si Nanay Melda at tinuturuan. Na sabi daw, sinusulsulan, ang sabi daw, wag na wag ninyo, papalabdim si Joy. Ganito, ganyan, ganyan. Wala naman pong ganun. May nakarating po yung screenshot sa akin, hindi po, wala, ini-analyze ko, wala po doon, na nakasaad na inutusan namin o inutusan ko si Nanay Melda na wag ipalabdim si Joy. Wala po, i-analyze nyo po, kayo man nagpasa sa akin ng screenshot, i-analyze nyo po, wala pong ganun. Ano po, wala doon, salita na doon ay nag-uutos siya or nagsusulsul siya kay Nanay Melda. Mali po ba na magsalita ang isang magulang? Anak ko niya yan. Kaya kung naka-comment naman si Nanay Melda doon, opinion niya yun, sa loobin niya yun, na alam niya na kung si Joy ay hindi mo na ilalove team, siguro parang ayaw niya siguro na muna ma-stress kasi nga magulo po, kaya siguro nakapagsalita na rin kasi magulo. Tapos andyan nga yung iba pinupush nga yung Fran Joy, pero siguro para sa akin kasi ang pagkakaalam ko dyan guys, ito mahirap, ayoko muna sabihin dahil baka sabihin pinangunahan ko kung anong motibo, anong dahilan kung bakit na nagkakaroon ng nalilink si Fran kay Joy. Ayoko muna sabihin yan. Hintayin natin na magmula sa taas yung anong motibo, anong dahilan, bakit bakit nalilink si Fran kay Joy. So, kung sinasabi ni Kuya Andy, wala ba karapatan ang isang ina na magsalita para ito ay sa tingin niyang makakabuti or makaiwas sa kaistresan? Para sa akin, may karapatan ng isang ina na magbigay ng kanyang pahayag kung anong kanyang kagustuhan, kung anong kanyang maaaring mangyari. Kung hindi sa ayaw niya, ipalab team. Kumbaga, hindi muna. Dahil nga dito nga, isipin ninyo, hindi pa nga nag-go sa subaybayan ng Fran Joy, pero ang dami ng mga issue, ang dami ng gulo. So, mahirap pong pilitin, mahirap pong kainin yung isang prutas na hilaw. Mapakla po. Ano po, mapakla. Kaya siguro, para sa akin, mas maganda pag-isipan din muna ng mabuti. Mas maganda kung halimbawa itutuloy. Siguro mas maganda kung lahat ay sang-ayon. Wala kumukontra. Yan po yung aking masasabi doon. Ano po? Mas maganda ay kung ilalarga, siguro, yung lahat ay masaya. Walang kumukontra. Para ikaw nga ay magsasama ng tapat, o kumbaga ay magsasama ng maluwag. Ano ba yung mga kasabihan? Ano ba yun? Tama ba yun? Yung mga ganong kasabihan? Ano ba yun? Ang pagsasama ng tapat ay nasa pagsasamang maluwag. Ano ba yun? Nalibot? Ano ba yung kasabihan ngayon? Tuloy muna tayo. Ano magsalita ang isang magulang? Oh. Anak ko niya yan. Kayo po mga magulang din. Mga ina din po kayo. Dito si Kuya Andy, naiyak dito eh. Naiyak po si Kuya Andy, naiyak. Kayo bang mga naba? Sorry po, mga kababayan. Ano? Tuloy. Ama, maintindihan niyo sa loob ng magulang. Huwag mababas guys Dahil ha. nangyari nga. Nangyari na kasi, na-stress na before. Tapos ngayon kahapon sa kagabi, Nanay Imelda binabas. Ayun lamang, nababas. Huwag naman po ibas. Pasok daw doon sa comment. Doon sa comment section sa nag-live. Pakinggan niyo po mabuti sa sabihin kong ito mga kababayan. Hindi pa po ito. Okay. Pakinggan niyo po, pinaliliwanag ko lamang po. Ito po ay walang labis, Walang kulang. kulang na pinararating sa inyo. Ni Nanay May pinararating si Nanay Melda. Imelda. Maawa naman kayo. Ayun. Magulang din po kayo. So, ibig sabihin dito, ito, sinasabi ni Kuya Andy, may basbas siya, ni Nanay Melda na magsalita. So, pinararating ni Nanay Melda na huwag namang mabas kasi bilang magulang, ay, kumbaga,
sabihin na natin na may karapatan siya magbigay ng kanyang pahayag ng kanyang kagustuhan, magsabi ng kanyang kagustuhan mangyari. So yun ay pinararating ni Nanay Milda sa kay Kuya Andy, bilang si Kuya Andy ako makataban, kay Nanay Milda, ano po? Dapat maunawaan niyo ang salubin ng isang matanda Ako, naiyak. na galing sa sadlak na buhay. Naiyak si Kuya Andy dito. Ngayon po medyo nakakaliwan siya, nakakatulog na sila ng maayos. Dahil sila ay napabahayan. Ayan. Ngayon sinuportahan po ninyo. Tapos ngayon magwawatak-watak kayo dahil sa isang bagay. Nagwawatak-watak dahil sa isang bagay, dahil sa yung Joynatics, solid Joynatics, yung ibang sponsor, ayaw muna nila ng love team. Ang gusto nila, focus muna kung ano yung dapat unang fokusan, yung plano pagpapabahay. So, sabi nila, ay hindi muna sila support sa love team. Kasi focus muna sa pagpapabahay. Ibig sabihin nun, pag sinabi pong hindi sila magsusupport sa love team, lilinawin po natin. Ano po? Ibig sabihin po noon, isang halimbawa po, may Franjoy. So, nagkaroon ng mansari. So, doon sa mansari na yun, syempre, may mga surprise gift. Halimbawa, may padinga, may money bouquet, or may pa-surprise, may pabalon, may mga kung ano-ano pa man yan. So, yun po ang ibig sabihin na yung ibang mga sponsor, hindi nila kayang suportahan ang mga bagay na iyon dahil mas unahin muna nila yung nasimulang plano na pagpapabahay doon sa lote ni Joy. Kasi malaki-laki naman talagang gastusan po iyon. Yun po ang ibig sabihin na hindi sila magsusupport doon sa love team. Nandiyan sila para manood, pero yung mag-support doon sa love team, for example nga may mga event, hindi nila kaya sabayan po ang gastusan. Yan po ang ibig sabihin po ng mga sponsor. Dahil meron pa po talagang dapat unahin. Nasabay po, nagkataon po na yung pabahay ay nandiyan na sinisimulan na. Ano po, hindi pa po natin nare-reaction na yun sa lote na pinuntahan na. At para makita ng iba na karamihan na hindi pa nakapanood kay Kuya Andy, pwede niyo po panoorin kay Kuya Andy. Ano po, yung area, yung lugar. Ano po, o tuloy-tuloy muna. Pati mga sponsor na nagmamahal kay Judy Wata, nagbibigay ng tulong, sinisiraan ninyo, Yun. pinag-uusapan ninyo. Mga kababayan, ako po ay nagpapaliwanag lang. Maawa naman po kayo. Dahil sa isang taong nag-live nyo isang araw na hindi na nakatiis si Nanay Imelda, pumasok, Yon! ibinas ninyo, Yon! Malinaw po, si Nanay Imelda yon. Pumasok. hindi po ba kayo magulang na nakakaunawa? May anak din po kayo, kung baliktarin natin ang pagkakataon. Kayo ang ina ni Judy Diwata. Sa nangyari nitong mga nagdaan, si Nanay Imelda, hindi ninyo alam kung anong nangyari sa matanda. Na halos araw-araw nandun kami, walang vlog, walang camera, inaalalayan namin si Nanay Imelda. Isang linggong hindi nakain, hindi makatulog sa nangyari. Nag-alala sa kanyang anak. Magulang din po kayo. Wala ba si Nanay Imelda karapatan na magsalita? Ngayon po, doon sa live na sinasabi ninyo na doon sa taong na-live nyo isang araw, na sinasabi ninyo na fake account, na hindi binasa nung nag-live, ang comment ni Nanay Imelda, yan po ay si Nanay Imelda mismo Yon. ang nag-comment yan. So malinaw po, ano po? Ang mismo nag-comment doon ay si Nanay Imelda. Pero dapat, ang naka-live yung host, dapat ikaw maagap. Kapag may nag-comment, isa sa mga sikat na pangalan na ating nasusubaybayan dyan, dapat maagap tayo. Lalo na kung magulang ng beneficiary kapangalan. Dapat sinabi, teka muna, check natin kasi ikaw may access. Ma-open mo yon yung pangalan, yung link, yung profile. Pag ni-click mo, ma-open mo yun, so makikita mo talaga. So, siguro naman alam mo kung si Nanay Imelda ba yun, o fake talaga. Kasi si Nanay Imelda may subscriber na din, kahit hindi siya active yung kanyang channel. Ano po? Doon, medyo pakalmahin. O, teka muna, relax. Kasi baka hindi fake account ito, baka legit ito, or baka fake account ito, or baka legit ito, or mga ganun, fake man yan, o ano man yan. Siguro, ano yan, nagkaroon na nga po ng pangbabas doon. Na ano ba yan? Bakit ka nakukutra sa ano ng anak mo? Mga ganun-ganon. So dito, malinaw na malinaw, at sinasabi nga ni Kuya Andy na si Nanay Imelda. Pero dito po, hindi na natin hindi ko na i-play. Yung pag-iyak po, naiyak na po dito si Kuya Andy. Ano po, at sa mga pangyayari nga, naiyak na po si Kuya Andy rito, sa mga sama na rin ang loob na nararanasan ng nanay ni Joy. Ito po ang aking masasabi, ano po. Ang sinasabi kasi dito ni Kuya Andy, wala ba karapatan ang magulang na magpahayag, magsabi kung ano ang kanyang nararamdaman, kung ano ang kanyang kagustuhan. Bilang magulang, siguro naman, hindi naman po sa walang karapatan. Lahat naman tayo malaya magsalita, malaya tayo magsabi ng ating nararamdaman. Ano po? Unang-una siguro, dapat ang kinausap ni Nanay Imelda ay si Kalinga Prab. Yeah, para si Kalinga Prab din yung magsalita doon. Ikalawa, ano ang dahilan bakit si Nanay Imelda nakapasok sa live ni Bobby TV? Siguro para awatin, itigil yung pag-push. Pinupush. Yan, alabas yung ngipin ko. Tapos ng kulog. Para awatin yung pag-push. Pinupush kasi ni Bobby TV yung Franjoy. Di ba tagal ni Bobby TV na nawala? Opo, nawala si Bobby TV, biglang lumitaw si Bobby TV at topic na niya yung Franjoy. So pinupush ni Bobby TV yung Franjoy. Siguro yung pagpunta ni Nanay Imelda doon kay Bobby TV, ito ay isang paraan, nangangahulugan na
pag sa paraang siguro parang gusto sabihin ni Nanay Imelda na huwag mong i-push dahil ayaw ko muna na ipalab team si Joy muna, yung mga ganoon, ano po, siguro ang motibo, ang layunin ni Nanay Imelda kaya pumasok sa live ni Bobby TV para awatin, mapigilan yung pagpupush-push ni Bobby TV ng Franjoy. Yan ang nakikita kong isang dahilan. Kaya, kasi nga, biglang lumitaw ulit si Bobby, di ba dati, no? Wala na lumitaw si Bobby, inipupush niya yung Franjoy. Pero, ngayon, ang lakas ako na guys. Pero hindi pa nga po talaga official talagang nasusubaybayan pa, wala pa. Siguro yun ang nakikita ko, kung sa karapatan, ang isang ina may karapatan na magsalita kung ano yung gusto niya para sa anak niya. Kung sa pakiramdam niya ay nauuwi na sa pagbabas at siya ay nai-stress, syempre natural, normal, bilang isang ina, hindi maiwasan na magkaroon ng ka-stress sa buhay, makaramdam ng stress. Ano po? Sabi ko nga kanina, kaya siguro pumasok sa live ni Bobby ay para malaman ng lahat na ayaw ni Nanay Imelda o masabi ni Nanay Imelda na ayaw na muna niyang ipalab team. So doon, hindi lang niya rektang masabi kay Bobby TV na huwag mong i-push dahil ayaw ko pa munang i-love team. So hindi lang niya siguro masabi. Pero ganun pa man, sabi ko nga, okay, may karapatan ng isang ina magpahayag ng kanyang damdamin, pero i-respeto at igagalang po natin yon. Dahil wala po tayo doon sa nararamdaman ni Nanay Imelda, hindi po natin alam kung ano yung kanyang nararamdaman, naka-stressa. Lalo na po yung mga nangyari before sa dating love team, medyo nahirapan po doon. Kahit naman po yung mga viewers din, medyo nahirapan tayo, no? Nahirapan kayo sa mga pangyayari. Ang dami pumasok sa isip natin, ang dami na kung ano-ano mga pagsubok ang ating mga pinagdaanan dyan, lalo na ang inyong lingkod, na tayo talaga medyo naging agresibo tayo nun. O, pasensya na po, ano po. Yun lang, siguro, wag na lang ibas, wag na mangbabas na sa ganon. Maiwasan na po, matigil na kaya siguro diyan. Mahirap, baka hindi ko alam kung ititigil lang, hindi na itutuloy ang Franjoy kasi ang gulo-gulo, ano po, hindi ko alam kung itutuloy ba o hindi. Kasi nga po si Kalinga Prab, may chat na, may comment na, sabi niya, nakakatamad na dahil ng sobrang ng gamit na gamit, ang dami na nag-reels, ang dami na, medyo nasasalaula. Hindi na mapigilan. And doon, nagkakaroon na po ng mga parinigan. Awayan na. Medyo hindi na maganda rin. Nagkakaroon na ng mga away-awayan. At nagagamit po ang picture ng Franjoy para panlaban ng ibang mga Franjoy Natics sa mga sponsor na paparinig, may mga caption, mga wak-wak, yan. Medyo magulo. Hindi pa masyadong nag-uumpisa, hindi pa talaga ganun. Ka-level up, ay karambulan, riot. Ano pa kaya kapag ka nandiyan na oras na talaga? Riot na. So, mahirap kumain ng isang hinog. Isang pilit sa hinog. Ano po? Ayun na guys, sabangan nyo ako sa akin next video. Nandito lang tayo sa bungad. Nasa bungad pa lang po tayo. Ayan po yung may red. Mahaba po yan. Ngayon, yung kabuuan video po na dito si Kuya Andy ay naiyak na. Nandito pa lang po tayo. O, yan o. Pero mahaba po yan. Abot po yan hanggang doon. Yung napapanood yun po dito na si Kuya Andy po ay naiyak na po dito. Nasaan na ito dito? Naiyak na po si Kuya Andy rito at hindi na po napigilan talaga yung kanyang pagtangis ng luha. Ayan. Teka, nasaan na dito? Hindi na napigilan. Medyo talagang nasusukol na, nasasagad na. Kaya sana intindihin na lang po natin. Iwasan na lang po ang mangbas. Huwag na lang mangbas dahil pare-pareho naman po tayo na kahit paano ay nandiyan na tayo ay nag-aabang. Mas maapektuhan po. Baka nga po hindi na talaga ituloy yung Franjoy na pinapangarap ng karamihan kung ganito rin naman po ang mangyayari na puro kaguluhan. Abangan nyo ko guys sa akin next video. Pakiclick po ng thumbs up. Ano po? Respeto natin. Respeto natin ang ano man ang mga kagustuhan ng karamihan. Siguro makaramdam na lang tayo. Huwag na mag-awayan. Nagkakaroon ng awayan. Ay di lalo na pag sinalang yan. Karambulan na yan. Ano po, kasi sa pagitan ng mga sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon. Yung sumasang-ayon na isa lang ang Franjoy ay gumagawa sila ng mga post pasaring sa mga hindi sumasang-ayon. Yan ang pinakamahirap doon. Yung mga sumasang-ayon na isa lang yung Franjoy. Babe po. Huwag po kayo mag-post. Pinupost daw nila yung Franjoy. Ginagamit ninyo yung picture ng Franjoy. May mga caption na hindi magaganda. Naipakita ko yun doon sa aking upload kagabi. May mga wakwak, may mga wakwak, may mga ahas na nakalagay. Lilinawin ko yung mga sumasang-ayon na magkaroon ng Franjoy. Babe po, wag na po magpapasaring sa mga hindi sumasang-ayon ng mga supporters. Wag magpaparinig doon sa mga supporters ni Joy na hindi sumasang-ayon sa Joy Natics, lalo na sa mga sponsor. Dahil, eto, abangan nyo ko guys, binitawan na po ni Kaloli ang pagpapagawa ng bahay at ang pera po ay naghahanap po kanino na ililipat yung pera. Kasi, kahit Rizal, pinaparatangan ng wakwak. Mahirap po, namamarkahan, naparatangan ng wakwak. Dahil lang sa mga ganyan, na isyong kung ano ba yan. Ako, Diyos ko, sa pagitan ng mga sumasang-ayon na magkaroon ng Franjoy at sa mga hindi sumasang-ayon, medyo nagkakaroon ng riot. Ayan, abangan nyo ko sa akin next video guys, pakiclick ng thumbs up. Ayan, malakas ang ulan. Ano po, hindi nyo maririnig dito kasi sa receiver, meron tayong hindi masyadong maririnig yung lagas-las. Abangan nyo ako sa akin next video guys, pakiclick po ng thumbs up. Salamat po.